Alright, so good day everyone. And so in this video, hindi yung by the way. So in this video, I will show you the solutions for practice set. Ayan, so for practice set number 3. So yung practice set number 3 natin, meron siyang apat na given equations. Sa kada equation, may pitong hinahanap, which are ito, hinahanap si vertex, si focal length, si opening, si focus, endpoints of latus rectum, axis of symmetry, and the directrix. So ito yung mga hinahanap. Now, di ba may dalawa akong tinuro sa inyong approaches on how to graph or how to draw a sketch o sketch of a parabola. So in this video, ang gagawin ko is yung pangalawang method na tinuro ko, yung hindi na kayo tumitingin sa formula. So dapat kabisado nyo lang kung paano gagalaw yung mga coordinates nung point kapag gumalaw siya on a specific direction. So kung nalala, kapag tumaas siya vertically, for example, si point ay tumaas, let's say, meron tayong point. Review lang to So, let's say we have a point here. Tapos, tataas siya. Para mag-move siya pataas, ang gagalawin natin is si y coordinate. Ayan, si y coordinate, magdadagdag tayo. So, parang ganito, parang Cartesian plane. So, ganito. Let's do the xy coordinate. Ayan. Okay. Ito, this is the x-axis, this is the y-axis, this is the positive part of x-axis, this is the negative part, this is the positive part of y-axis, this is the negative part of y-axis. Now, if a point, okay, observe, so kapag ang point ay gumalaw papunta sa kanan, okay, so therefore, ang gagalawin natin si x-coordinate. So, paano gagalawin? Dadagdagan, dadagdagan. Okay? Now, paano naman kapag nag-move siya pakaliwa? Okay. Since pakaliwa siya, ang gagalawin pa rin natin is si x-coordinate pa rin. Okay? Si x-coordinate pa rin. So, ibahin natin yung kulay. So, balikan natin. For example, si point ay gumalaw pakaliwa. Okay? Ang gagalawin natin is si x-coordinate pa rin. Tapos, paano natin siya gagalawin? Bawas or dagdag? So, bawas. Kasi, ayan, minus. Tapos, kapag si point naman ay gumalaw pataas, ang gagalawin natin is si y-coordinate. So, kapag pataas, y-coordinate ang gagalawin. Dagdag or bawas? So, dagdag. Okay, next. Kapag pababa naman ang movement ni point, okay, ang gagalawin pa rin natin is si y-coordinate pa rin. Dagdag or bawas? So, bawas. So, yun yung tinuro ko nung lesson 4. So, hopefully, naalala pa yun. So, yung approach na to, so basically, this is the approach na gagawin ko in order to solve this 4 problems. So, hindi na tayo titingin sa mga formulas. Alright, so dito tayo. Unang question is y minus 2 squared, quantity y minus 2 squared equals 4x plus 3. Yan. So, unang gagawin natin, hanapin natin si vertex. So, tandaan, si vertex, unang hahanapin is si vertex. Alright, so, vertex. Yan. Okay, ano si vertex? HK. Okay? HK. So, parang sa circle lang to. Pag naghahanap tayo ng center, binabaliktad lang yung coordinates. So, ang H natin is, observe, ang H natin, yung laging kasama ni X, positive 3. So, babaliktad rin natin. So, magiging negative 3. Tapos, ang K natin, yung laging kasama ni Y. So, ano yung kasama ni Y dito? So, negative 2. So, pag naging coordinate siya ni vertex, magiging positive 2. And that's it. So, we know now yung vertex natin. Ayan. So, ano natin ngayon yung vertex? Okay, so before we continue, bago ko makalimutan, bago nyo hanapin si vertex, isulat nyo muna katabi nung given equation yung standard form of parabola. So in this case, ang standard form ay y minus k squared equals 4p open parenthesis x minus h. Yan yung standard formula. Ito yung given. This is the given. This is the standard formula. Okay, now, una, hanapin natin si vertex. Yan. So, alam natin ngayon si vertex. Okay, number 2.
Ang susunod natin gagawin is, ito. Ang susunod natin gagawin, find the opening. Opening tayo. Opening of parabola. Okay, observe. Observe. Ano yung naka-squared? So, ang naka-squared sa atin dito, okay, ang naka-squared dito sa given is yung y terms. Okay, so kapag naka-square si y terms, is it horizontal or vertical? So, this is a horizontal parabola. So, alam na natin na this is a horizontal parabola. Horizontal parabola. So, alam natin na this is either to the left or to the right. Now, paano natin malalaman si opening of the parabola? Let's solve for P. So, for P, ito yung sinasabi ko. So, ito yung 4P natin. So, by comparison, ang 4P sa equation is 4. So, sulat muna natin, 4P equals 4. Then, let's solve for P. Divide both sides by 4. Ayan. Cancel out si 4. Cancel out si 4. So, matitira sa left side is P. Then, 4 divided by 4 is 1. So, ito na yung P natin. So, nalala, if P is positive, so therefore, to the right yung opening. Tapos, kapag negative si P, to the left. Okay, so since positive siya, ang opening natin is to the right. So, to the right. Yan. So, alam natin yung si opening. Okay, so alam natin si opening. Next na hanapin natin is si focal length. Solve for focal length. Number 3, focal length. Hanapin si focal length. Yan. So, how to solve for focal length? Ang focal length natin, absolute value ni P. Ang absolute value ni P, absolute value ni P. So, dito, nasolve na natin si P. Diba? Nasolve na natin si P dito eh. So, sulit lang ulit natin. So, P equals 1. Then, hanapin natin absolute value. So, absolute value ng P is still 1. Okay? So, meron na tayo ngayong focal length. Okay? Number 4. Hanapin natin si focal diameter. So, number 4, focal diameter. Okay? So, tandaan, ang formula ni focal diameter is absolute value of 4P. Okay? So, balikan natin. Ano ba yung 4P natin? Ang 4P natin, based dito sa equation, ito yun, no? Okay? So, ang 4P natin is equals to 4. So, parang ito. Parang ginawa natin dito sa part na yan. Okay, so 4P, let's write 4P equals 4. Then, absolute value natin. So, therefore, 4P natin, absolute value of 4P is still equals to 4. Okay, so alam na natin si vertex. Alam na natin na to the right siya. Ayan. Alam natin to the right siya. Alam na natin yung focal length. Alam na natin yung focal diameter. Now, sa fifth step, sa number 5, draw a draft. Okay, so alam natin draft. So, let's say ito yung point natin. Okay, so class, ito yung isa sa pinaka-importanting parts ng pag-graph or pag-sketch ni parabola using this method, yung pag-draw ng graph, non-draft. So, ang vertex natin, let's say ito yung vertex natin. Yan. Tapos, alam natin na ito ay to the right. So, ang itsura niya pa ganito. Yeah, sorry. Yan. So, ganyan yung itsura niya. So, it goes, yan, just like that. Okay? Tapos, ito yung vertex. Ito yung vertex. Yan. Drawing ko. Ito yung vertex natin. Now, okay. Hanapin natin ngayon si focus. So, ang focus natin nandito sa side na to. You know what? Dito ko siya ilalagay. Ito yung focus natin. And yung layo ni focus, okay? Yung layo ni focus kay vertex is the focal length. Okay? So, ang layo dito is ito. The focal length, which is 1. Okay? So, which is 1. So, therefore, ang layo ni vertex kay focus is 1. Okay? So, 1.
Now, hanapin natin, using this information, let's find the focus. So, number 6, find the focus. Okay. So, paano natin masasolve si focus? Una, ang magiging point of reference natin is si vertex. Ano ba yung coordinates ni vertex? Ang coordinates ni vertex is negative 3, 2. So, negative 3, 2. Okay. Si vertex, mag-move siya to the right. Ilang units? 1. So, to the right, so therefore, x coordinate ang gagalaw. Dagdag or bawas? Dagdag. Ilang units? 1. Okay, so dagdagan natin si x coordinate ng 1 unit. Kasi magmo-move siya to the right. Then solve. So, negative 3. Ito. Alright, so dito tayo. So, negative 3 plus 1. This is negative 2. Then just copy 2. Ito na ngayon yung focus natin. Ayan. So, meron na tayo ngayong focus. Alright. Number 7. So, number 7, let's find the endpoints. NPTS na lang of the latus rectum. Alright. So, latus rectum. So, dito, observe, ito yung, balikan natin ito yung focus natin. Okay. Ang latus rectum natin nandito. Yung isang latus rectum nandito. Okay? Tapos yung isang latus rectum nandito. So, ito yung latus rectum. Ito yung endpoint ng latus rectum na isa. Palitan yung kulay. Ito yung endpoints ng latus rectum na isa. Ito yung, ulitin ko. Ito yung endpoint nung isang endpoint ng latus rectum. Ito yung isa pang endpoint ng latus rectum. So, allow me to draw the latus rectum. So, ito yung latus rectum natin ngayon. Question. Gaano kahaba si latus rectum? So, focal diameter. Ano ba focal diameter natin? 4. So, therefore, yung latus rectum natin is 4 units. Ayan, 4 yung haba. 4 units yung haba niya. Ito question. Etong si focus, siya ay midpoint ni latus rectum. Okay, so kung siya ay midpoint, gaano kalayo? Ito. Gaano kalayo si focus sa isang endpoint? So, therefore, 2 lang. Kasi midpoint So, kalahati. Ganon din sa kabilang endpoint. So, 2 units lang din to. Ayan. So, basically, ganito. Solve natin. So, in order to find these 2 endpoints, si latus rectum, kailangan niya mag-move ng pataas, kailangan niya mag-move ng pababa. Gaano kalayo yung movement niya? Tig 2 units. Okay. So, kapag taas and baba yung galaw ni point, ano gagalaw? X or Y coordinate? Diba? Y coordinate. So, gagalawin natin yung Y coordinate ni focus. Okay. So, ang magiging point of reference point natin dito sa paghahanap ni endpoints of latus rectum is the focus. So, ano ba coordinates ni focus? So, negative 2, 2. Alright. So, sulat nyo, dalawang beses nyo sa isulat kasi dalawa yung endpoints of latus rectum natin. So, negative 2, 2. Okay. Balikan natin. So, paano mag-move si focus para makapunta dito? So, mag-move siya pataas ng 2 units. So, since pataas ang movement niya, ang gagalaw is si Y coordinate. Okay, si Y coordinate. Ilang units ang idadagdag natin? So, 2. So, magdagdag tayo ng 2 kay Y coordinate. Tapos, para makababa naman si focus dito sa susunod na latus rectum, kailangan niyang babawasan natin ng 2 units naman yung Y coordinate. And we solve. So, just copy negative 2. 2 plus 2 is 4. Okay, so ito na yung isang latus rectum. Ito na yung coordinate ng isang endpoint ng latus rectum. Okay, now let's solve. So, just copy negative 2. Then, 2 plus negative 2, this is 0. Yan. So, just, yan. So, ito na yung dalawang endpoints of latus rectum natin. So, ang endpoints of latus rectum natin is negative 2, 4, and negative 2, 0. And that's it.
So, meron na tayong endpoints of latus rectum. Next, number 8. Let's find the axis of symmetry. Okay. Number 8. Yeah, sorry, medyo magulo. So, siguro ganyan na lang. So, number 8, let's find the axis of symmetry. Okay, so let's find the axis of symmetry. Okay, so how do we find the axis of symmetry? So, tandaan natin, class, ito yung axis of symmetry natin. Yan. Ayan yung axis of symmetry. Ano yung dalawang points sa tinamaan niya? So, tinamaan niya si vertex tsaka si focus. Okay? So, tinamaan niya si vertex tsaka si focus. So, paano natin masasolve si axis of symmetry? Tingnan natin ngayon. Okay? So, tingnan natin ngayon yung coordinates ni vertex tsaka ni focus. So, ito si vertex. So, sulat ko na lang dito. Yung vertex natin, okay, yung vertex natin, ang coordinates niya is, ayan, -3, 2. Tapos, yung focus natin ay, ano yung focus? -2, 2. Okay. So, how do we find the axis of symmetry? Okay, balikan natin. So, how do we find the axis of symmetry? So, observe, tingnan niyo yung dalawang points. Tingnan niyo yung coordinates ni vertex tsaka ni focus. Then, tingnan niyo yung coordinates niya. Anong coordinate niya yung magkamuka? Is it the x-coordinate or is it the y-coordinate? So, mapapansin nyo, yung y-coordinate niya parehas na 2. So, in order to find the axis of symmetry, sulat nyo lang y. Bakit y? Kasi parehas sila ng y-coordinate. Now, ano yung y-coordinates na parehas? 2. Then just copy 2. And this is the axis of symmetry. Alright? Last, let's find the number 9. Let's find number 9, which is the directrix. Okay? So, let's find the directrix. Ito ang rule sa directrix. Kapag si axis of symmetry ay y, si directrix ay x. And vice versa. Kapag si axis of symmetry is x, si directrix ay y. So, in this case, si axis of symmetry ay y. So, therefore, ang directrix natin is x. Okay? So, balikan natin yung draft natin. Kaya sinabi ko kanina, importante yung draft. So, ang directrix natin nandito. Ang directrix natin nandito sa side na to. Okay? Ang directrix natin nandito sa side na to. Tapos, ang magiging reference point natin dito is ito, si vertex. So, tandaan natin na si vertex, gaano siya kalayo kay directrix. So, kamukha lang din ng layo ni vertex kay focus. So, hindi na siya visually kita dito, pero in theory, in actual graph talaga nito, magkasing layo si directrix, tsaka magkasing layo, magkamukha lang yung layo ni directrix kay vertex, tsaka yung layo ni vertex kay focus. Okay, so in this case, balikan natin yung question, ano yung layo ni vertex kay directrix? So, that is the focal length, which is, ano yung focal length natin? Ang focal length natin is 1. So, ang layo ni vertex kay directrix is 1. Okay. Again, ang point of reference natin dito is si vertex. Okay, balik tayo kay vertex. Okay, so since we are solving for x dito sa directrix, ano ba yung x-coordinate ni vertex? So, x-coordinate niya is -3. Tapos na ba dito? Hindi pa. Balikan natin. Gaano kalayo si focus? Gaano kalayo si... Ito? Gaano kalayo si vertex kay directrix? Di ba 1 unit? So, paano makakapunta si vertex papunta kay directrix? Di ba mag-move siya to the left? So, kapag mag-move siya to the left, babawasan natin si x-coordinate ng
kung ilang units yung ilalayo niya. So, in this case, ang layo niya is 1 unit. So, basically, babawasan natin si x ng 1. So, this is going to be minus 1. So, therefore, ang x natin is negative 4. And that's it. Ang directrix natin is x equals negative 4. And those are the answer for question number 1. So, allow me to summarize. Ayan. So, ang given question is, ayan. So, ang given question is, eto, burahin ko lang. So, ang given question is this. So, y minus 2 squared equals 4 quantity x plus 3. So, ang vertex natin is negative 3, 2. Opening of parabola is to the right. Ang focal length natin is 1. Focal diameter natin is 4. Ang focus natin ay negative 2, 2. Okay? Endpoints of latus rectum is negative 2, 4, tsaka negative 2, 0. Then, axis of symmetry is y equals 2. Directrix natin is x equals 4. Ayan. And that's how we graph. And that is how we graph yung equation number 1. Hopefully, nakuha niya yung tamang sagot, no? And kung hindi, ito, this is the reason why meron tayong video. So, you can see kung paano siya i-solve. Ayan. Okay? So, wait. Hold on a second. So, dito tayo sa susunod na question. So, yung question number 8. Okay, so question number 8. Wait lang class, I'm checking if I got the correct answer. Yan, okay. So, dito tayo sa question number 8. Ito yung susunod na. Ito yung pangalawang equation. Okay, wait lang class . Okay, so going back. So now, let's proceed with question number 8. Sorry, tama. Question number 8. Or this is the equation number 2. So, given the equation, ito, find the following. So, y plus 1 squared equals negative 1 half. Negative 1 half x minus 6. Ayan. Okay, so ito. So, ang given equation is quantity y plus 1 squared equals negative 1 half times quantity x minus 6. So, unang gagawin is, ito, you know the drill. Isulat muna natin katabi niya yung standard equation. So, this is, ang standard equation dito is yung y minus squared equals 4p x minus h. Ayan. Okay, so kung makapansin nyo, ang naka-square na part is yung y terms. So therefore, since y ang naka-square, this is a horizontal parabola. Horizontal parabola. Ayan, nakita nyo ni cursive ko. So, horizontal parabola. So, ayan, alam niyo natin na we are dealing with
a horizontal parabola. So, number 1. So, first, hanapin natin si vertex. So, ang vertex natin again is HK. Ayan, HK. So, ano H natin? Ang H natin ay, ayan, by comparison, ang H natin is ito. Okay, so ang H natin is negative 6. Ang H, ang kasama ni X is negative negative 6. So, therefore, kapag ginawa natin siyang coordinate, magiging positive. So, this is going to be 6. Next, dito tayo. So, ano yung K? Ano yung negative K? Ang negative K natin is equals to 1. So, therefore, ang K natin is equals to negative 1. So, therefore, ito na yung vertex natin. Ang vertex natin is 6, negative 1. Okay? Next, number 2. Okay, ano ulit yung number 2 natin? Ayan, find the opening of the parabola. So, number 2, opening. Sorry. Dito tayo. Ayan. Ayan. Right. Ayan. So, find the opening. Opening tayo. Opening. Okay, so paano masasolve si opening? Una, let's solve for 4p. So, ano yung 4p natin? So, 4p equals, again, by comparison, ang 4p natin dito. Okay, so ang 4p natin is equals to negative 1 half. So, ang 4p natin is equals negative 1 half. Then, gagawin natin, divide both sides by 4. Okay, so, sa left side, cancel si 4. Cancel si 4. So, matitira lang ay p. So, this is parang marami siyang, di ba marami siyang fraction. So, this is also equals to 1 half times reciprocal ng denominator. So, ano yung denominator natin? 4. So, the reciprocal niya. So, 1/4. So, therefore, p natin is equals to negative 1/8. Okay? Again, so, since ang p natin ay negative, so, therefore, this parabola, the opening of this parabola is to the right. To the left. Yan, so, to the left. Bakit? Kasi ang p natin is negative. Okay? So, alam na natin na to the left. Alam na natin yung horizontal, alam natin na ito ay horizontal parabola. Alam na natin na ito ay to the left. Okay, so number 3 is, number 3 natin. So, find the focal length. So, number 3, find the focal length. So, focal length. Okay. So, ang focal length natin, this is equals to absolute value of P. Okay. So, nasolve na natin si P eh. Ang P natin is equals to 1/8. Okay. So, absolute value lang natin siya. So, kapag in-absolute value natin si P, this is absolute value of P. Okay. Ano absolute value ni 1/8? So, this is going to be positive 1/8. Okay, class, kapag nag-absolute value kayo, ginagawa nyo lang positive yung nasa loob ng absolute value. So, for example, ano absolute value ni 1? So, this is just 1. Ano absolute value ni negative 1? This is still 1. Yan. So, yun yung ibig sabihin ni absolute value. So, gagawin nyo lang positive yung nasa loob ng absolute value. So, alam na natin ngayon si focal length. Ang focal length natin is 1/8. Ayan. Focal length natin is 1/8. Ayan guys, the good thing about this, or the pros about this video is that if natutuloy na kayo sa discussion ko dito, you may just, pwede kayong mag-rewind, di ba? So this is a great instructional material for you para matutunan nyo pa tong parabola natin. So number 4, hanapin natin si focal diameter. So ang focal diameter natin, okay, ang formula natin for focal diameter is absolute value of 4p. Okay, so absolute value of 4p. So, how do we solve this? So, 4p natin, again, based dito sa equation, based dito sa comparison, ito, based dito sa comparison, this is equals to 1/2. So, parang ito. Di ba? 4p natin is equals to 1/2. So, 4p is equals to negative 1/2. Then, we absolute value both sides of the equation. So, this is going to be 4p. Absolute value of 4p equals 1/2. And that is our focal diameter.
Alright, so meron na tayong, balikan natin. So we already had our, okay, we have our vertex, we have the opening of the parabola, we have the focal length. Ang focal length natin is 1/8, and we also have our focal diameter. Yan. So next thing na gagawin natin is, ano yung next thing? Number 5 is draw the sketch. Tama ba? So yan, draw the draft. Okay, so drawing natin. Okay, so number 5, draw the sketch or draft. Draft lang to. Ito, hindi pa ito yung mismong graph. Ano lang to? Draft lang natin to. So, para may idea kayo paano hanapin si focus, si latus rectum, si axis, tsaka si directrix. Okay, so ano yung draft natin? Ang sabi dito, ito yung, let's say ito yung vertex natin. Ito si vertex. Okay? Ang sabi, the parabola opens to the left. So, ganito yung itsura niya. So, parang ganyan. Yan, dito mama. So, burahin ko na lang to. Mag-adjust na lang si vertex. So, parang ganito yung itsura niya. Yan. So, wherein ito si vertex. Yan. Tapos ito yung parabola natin. Kaya natin ng yan, arrow. Para alam nyo na it goes to infinity. Okay, so number 6. Yan, number 6. Let's find the focus. So, focus. Okay. Let's find the focus. Again, ang focus natin nandito. Nandito sa part na to. Okay? So, para makapunta si vertex, again, ang reference point natin dito is si vertex. Okay? So, para makapunta siya dito, kailangan niyang mag-move to the left. Okay? So, kailangan niyang mag-move to the left. So, ito pala. So, before para procedural tayo, ganito gawin natin. So, when solving for focus, una, isulat niyo muna yung coordinates ni vertex. Bakit? Kasi si vertex ang papagalawin natin, or si vertex yung reference point natin dito. So, ano coordinate ni vertex? Ito. 6, -1. So, ang vertex natin is 6, -1. Ito yung papagalawin natin. Ito yung magiging reference point natin. So, ito yung vertex natin ngayon. So, ang coordinate niya is 6, -1. So, balikan natin. Ang focus natin nandito. Okay? So, ang focus natin dito. So, si vertex, si vertex na to, para makapunta siya kay focus, kailangan niyang mag-move to the left. So, therefore, ang gagalawin natin, si y term. Si y coordinate ni focus. Okay, ay ni vertex. Ulitin natin para walang mali. Ulitin natin. Ito si vertex. Ito yung vertex natin. Okay, so ito yung vertex natin. Ito yung focus. So, para makapunta si vertex kay focus, kailangan niya mag-move to the left. Now, ang question, gaano kalayo? Gaano kalayo ang magiging movement ni vertex papunta kay focus? So, ano yun? So, focal length. Ano ba focal length natin? So, ang focal length natin is 1/8. Okay, so mag-move siya ng 1/8. Okay, so mag-move siya ng 1/8 to the left. So, since mag-move siya ng 1/8 to the left, ang gagalawin natin is si x-coordinate, babawasan natin siya ng 1/8 kasi to the left. Okay? So, kasi to the left. So, si x-coordinate ni vertex, babawasan natin ng 1/8. Alright? And let's solve. So, 6. Okay, so 6 minus 1/8. This is equals to 47/8. Then, just copy -1. Okay, so this is our focus. Sir, paano na-compute yung 47/8? Okay, so paano siya na-compute? Ganito class, ang ginawa ko kasi ngayon, calculator, pero ito yung mahabang method. So, if wala kayong calculator. So, solve natin. So, 6 minus 1/8. So, gawin nyo, sulat nyo muna mahabang ganyan. Copy nyo yung denominator. So, ano yung denominator? So, 8. Dito, 8. So, 8 times 6, this is, 8 times 6, this is 48. Then, 8
divide by 8, this is 1, times negative 1, this is negative 1. So that's why this is 47 over 8. Yan. So kaya siya na-compute na ganun. Alright, so buburahin ko na to. So again, you may use calculators. Ayan, if you want to. Pwede naman siya, allowed naman siya. So ayan, meron na tayo ngayong focus. Ang focus natin is, ayan, 47 over 8, negative 1. Okay, number 7. Okay, number 7. Ang susunod nating hahanapin is si endpoints of latus rectum. Shortcut ko na lang. So, sa endpoints of latus rectum, ang magiging point of reference natin dito, or reference point natin is si focus. Okay? So, sulat mo natin si focus. Ang focus natin, 47 over 8, negative 1. So, sulat din natin sa kabila. So, kasi dalawa to eh. 47 over 8, negative 1. Okay. So, observe. Balikan natin to. Ayan. Bulakin natin to. Ito yung focus natin. Again, ang focus ang reference point natin. So, ang vertex natin nandito. Ang endpoints of latus rectum nandito. Nandito. So, si focus, para makapunta siya dito sa unang endpoint ni latus rectum, kailangan niya mag-move pataas. So, kapag pataas, y-coordinate ang gagalawin. So, kapag bababa, y-coordinate pa rin. Okay, so kapag bababa naman, babawas naman tayo sa y-coordinate. So, parang mas maganda, isa-isa lang tayo. Ito muna problemahin natin. Problemahin natin yung isang endpoint. Okay? Ito. Okay, ito yung vertex natin. Ito yung focus natin. So, para makamag-move siya dito, kailangan niya mag-move pataas. So, kapag pataas, ang gagalawin ay y-coordinate. Dagdag or bawas? Dagdag. Tanong, sir, gaano kalayo ngayon? So, balikan natin. So, gaano kalayo ngayon? So, balikan natin. Ito yung latus rectum natin ngayon. Okay? So, gaano sa kalayo? Ang layo niya, ang haba ni latus rectum ay focal diameter. So, ano yung focal diameter natin? Ang focal diameter natin is 1/2. So, ito. Ganito kalayo, 1/2 to. Okay. So, ang layo naman ni focus sa isang endpoint is kalahati ni 1/2. So, which is 1/4. So, ganun din si focus saka sa isa pang endpoint, 1/4 din. So, si focus natin, ang layo niya sa isang endpoint is 1/4. Yung isang layo niya sa isang endpoint is 1/4. So, since tumaas and bumaba, ang gagalawin natin is si y-coordinate. Okay, si y-coordinate. So, gaano kalayo idadagdag natin at ibabawas? 1/4. So, dito sa una, gagalawin natin si y, dadagdagan natin ng 1/4. Sa kabila, babawasan natin ng 1/4. Then, let's solve. So, ang endpoints of latus rectum, una, 47 over 8. Tapos, solve natin. So, negative 1 plus 1/4. So, this is negative 3 over 4. Next, dito tayo sa susunod. So, just copy 47 over 8. Ayan. Then, solve natin. So, negative 1 plus negative 1/4. This is equals to negative 5 over 4. And these are the latus rectum. Ito yung ito yung endpoints ng latus rectum natin. Okay. Next, number 8. Ang number 8 natin is let's find the axis of symmetry. Axis of symmetry. So, ang axis of symmetry natin, barayin ko lang yung mga naka-notes dito. Ayan. Okay, ang axis of symmetry natin nandito. So, tatamaan niya si Brian. Dapat tatamaan niya si vertex. So, tatamaan niya si vertex tsaka si focus. So, ang involved na coordinates dito ay yung coordinate ni vertex. Ano ba coordinate ni vertex? 6, negative 1. So, kukuha mo natin. So, vertex, sulat yung vertex is 6, negative 1. Tapos, ang focus natin is, ayan, 47
47 over 8, negative 1. Same process. Anong coordinate ni vertex and focus ang magkamukha? So, di ba magkamukha sila ng y-coordinate? So, which is 1. So, therefore, ang y-coordinate, ang axis of symmetry natin is equals to y kasi magkamukha sila ng y-coordinate. Tapos, equals to, ano yung y-coordinate nila parehas? So, negative 1. So, this is our axis of symmetry. Alright, so number 9. Hanapin natin si directrix. So, katulad ng sinabi ko kanina, if y si axis of symmetry, si directrix natin ay x. Okay. So, paano malaman si directrix? Una, x equals, ano yung x-coordinate ni vertex? Okay, ang x-coordinate ni vertex ay 6. So, sulat nyo lang muna 6. Okay, next, balikan natin yung graph. Ito yung directrix natin. Gaano kalayo si vertex kay directrix? So, focal length pa rin. So, ano ba focal length natin? So, ang focal length natin is 1/8. So, 1 over 8. So, kung makapansin nyo, si vertex natin ay to the right. Ayan, to the right. Ulitin natin. Ang directrix natin ay, sorry. Sige, tama lang. Ang directrix natin ay to the right of the vertex. So, ito itong directrix natin ay nasa right ni vertex. So, since to the right siya, magdadagdag tayo. Okay, magdadagdag tayo ng 1/8. Okay, kung siya ay to the left, bawas tayo. Since to the right siya, dagdag. Then, solve natin to. So, x equals 6 plus 1/8. This is equals to 49 over 8. And this is now our directrix. Ayan. So, summarize natin. Zoom out ko lang. Including yung question. Ayan. Okay. Tignan natin kata. Okay, so check natin kung tama yung sagot. So, actually, tama naman yung sagot. Check lang natin. Or allow me to summarize ko lang yung last nawala yung charger. So, I have to charge my laptop. Ito, kapag nandito na kayo sa part na to sa video, skip nyo na. So, right now, I'm just plugging my charger dito sa laptop. Ayan. So, balikan natin. So, summarize natin. So, ang question natin dito is, quantity y plus 1 squared equals negative 1/2 times quantity y minus 6. So, ang vertex natin is 6, negative 1. Ang opening natin ay to the left. Focal length natin is 1/8. Focal diameter natin is 1/2. Okay? So, ang focus natin is ito. 47 over 8, negative 1. Ang endpoints of latus rectum ay yung mga sumusunod. So, 47 over 8, negative 3/4. Then, yung isa, ito, 47 over 8, negative 5/4. Okay, then axis of symmetry natin is y equals negative 1. Ang directrix natin is x equals 49 over 8. Now, class, kung gusto nyo, pwede nyo itong ilagay sa GeoGebra. So, yung mga points na to, yung mga coordinates, ayan, yung mga coordinates na na-solve nyo, i-input nyo sa GeoGebra. Tapos, after nyo i-input yung mga coordinates, i-input nyo yung dalawang lines, yung axis of symmetry, tsaka yung directrix. Ilagay nyo to mismo sa GeoGebra. Then, after you input all the lines and the coordinates ng mga points, i-input nyo ngayon yung question. Ito yung question, di ba? So, yung quantity y plus 1 squared plus equals negative 1/2 quantity x minus 6. So, yan. I-input nyo to. So, kapag tinamaan nyo yung mga significant points like vertex and the two endpoints of latus rectum, yan. So, ibig sabihin, tama yung sagot nyo. So, you can actually use GeoGebra in order to check if your
computed or solved points of a conic section is correct. So, pwede nyo siyang magamit. Alright, so next, dito tayo sa question number 3. Okay, so question number 3 natin. Tama ba? Question number 3. Okay, so question number 3. Copy ko lang. So, for items 15 to 21, so this is the question. Okay, so ito yung question natin. So, zoom in ko lang. Ayan. Okay, so for item 15 to 21, this is the given. So, quantity x plus 5 squared equals negative 2 times quantity y minus 8. So, una, sulat muna natin si equation. So, x plus 5 squared equals negative 2 quantity y minus 8. Okay, so next, isulat natin katabi niya yung standard form of parabola. So, x minus h squared equals 4p y minus k. Sir, paano mo nakakabisado yan? Ang dami niyan ha. Ito class, suggestion. If you want to memorize or if you want to memorize yung mga equation na to, huwag nyo siyang i-memorize. Ayun, practicein nyo ng practicein. Ulit-ulitin nyo siyang isolve. So, to the point na makakabisado nyo siya. So, mas maganda yung retention ng mga formula sa utak mo kapag nakabisado mo siya dahil inuulit-ulit mo siyang isolve kaysa sa kakabisaduhin mo siya literally. So I suggest if you want to memorize this or if you want na ma-absorb ng utak nyo for a long period of time itong mga formulas na to, I suggest you compute you solve for this equation repeatedly. Ulit-ulitin niyo lang siyang i-solve. So makakabisado niyo siya. So ayun, so after we write the standard form of the parabola, okay, so hanapin na natin ngayon si vertex. So ang vertex natin again, HK. HK, sulat ko HK. So binabaliktad na natin yung sign. So ang H natin dito will be negative 5. Ang K natin is positive 8. Yan. Okay, so vertex natin negative 5, negative 5, 8. Alright, next, let's solve for the opening. So, number 3 is opening. Opening. So, how do we solve for the opening? So, una, solve natin si 4p. Lagyan natin si 4p equals, ano yung 4p dun sa equation? So, ang 4p natin sa equation is negative 2. So, then, just write negative 2. Then, let's solve for p. So, ang p natin, okay, so, mas maganda pa ganito eh. 4p. So, divide natin both sides. Yeah. Divide natin both sides by 4. So, this is going to be negative 2. So, divide by 4. Then, cancel out si 4. Cancel out si 4. So, matitira is P equals negative 2 divide by 4. This is negative 1/2. So, ang P natin ay negative. So, again, observe yung equation. Kung makapansin nyo sa equation, ang naka-squared ay x terms. So, since x terms na squared. So, therefore, this is a vertical parabola. Kasi, x terms yung naka-squared eh. So, ang parabola natin vertical. So, vertical parabola. So, this is just either opening niya ay upward or downward. Okay, so paano natin malalaman kung ano yung opening niya? So, tingnan nyo si P. Kapag positive, upward. Kapag negative, downward. So, in this case, negative siya. So, therefore, ang opening natin is downward. So, ang opening natin is downward. Downward. Lagay ko lang ng highlights yung vertex siya. Ito. So, ang opening niya ay downward. Alright, so number 3. So, sa number 3, let's solve for the focal length. Focal length. That pula. So, focal length. So, focal length. Okay. So, ang focal length natin again, sulat nyo na isulat para makabisado nyo. So, focal length natin is absolute value of P. Okay. So, nasolve natin si P eh. So, ang P natin is equals to 1/2. Negative 1/2. So, ang gawin natin, absolute value natin both sides. Just like this. So, absolute value of P is equals to
Ano absolute value ni negative 1/2? So, this is all going to be 1/2. So, ito ngayon yung focal lengths natin. Okay, number 4. Let's find the focal diameter. So, focal diameter. Ayan. Sanay pa pala ako mag-cursive. So, ang focal diameter natin is absolute value of 4p. So, absolute value of 4p. Ito na yung 4p. Nasolve na natin. So, absolute value na lang natin yan. So, 4p is equals to negative 2. Then, absolute value natin both sides. So, absolute value of 4p, this is just equals to positive 2. Okay, so meron na tayong focal length. We also have our focal diameter. Okay, so number 5, ang gagawin natin is we draw the graph. So, draw the graph. Graph lang to, hindi pa ito yung pinaka-graph. Graph lang to. So, assuming na ito yung vertex natin, tapos sasabi, mas maganda dito, ito yung vertex natin, sasabi, alam natin na ang opening niya ay downward. So, itsura ng graph natin goes like this. Ayan. So, parang ganyan yung itsura ng parabola natin. Alright? Ayan. So, ganyan yung itsura ng parabola natin. So, nadadraw na natin yung graph. Next, number 6. Okay, so number 6, find the focus. Okay? Find the focus. How to find the focus? Una, sulat nyo muna yung coordinates ni vertex. Ano yung coordinate ni vertex? Ang coordinate ni vertex ay negative 5, 8. So, negative 5, 8. So, ito yun. Yan. So, negative 5, 8. Yan yung coordinates ni vertex natin. So, para mahanap si focus, ang focus natin nandito. Nasa baba. Nasa bandang baba ni focus. Okay, so nasa bandang baba. Again, gaano to kalayo? Ang layo nito ay focal length. Focal length yan. So, ano ba focal length natin? Ang focal length natin is ito. Ayan. Ang focal length natin ay ito, 1/2. So, gaano siya kalayo? 1/2. So, since bumaba siya, okay, so bumaba, ang gagalawin natin ay y-coordinate. So, since bumaba, bawas. Bawas tayo sa y-coordinate ng ilang units? 1/2. So, babawasan natin si y-coordinate ng 1/2. So, negative 1/2. Then, let's solve. So, just copy negative 5. Then, 8 minus 1/2. This is equals to 15/2. And this is now our focus. Ito na ngayon yung focus natin. Okay? So, ang focus natin is negative 5. Tawa? So, negative 5, 15/2. Alright, so number 7. Okay? So, number 7, let's find the endpoints of latus rectum. Yan. So, latus rectum. So, balikan natin yung graph. Ang graph natin, observe nyo, buruhin ko lang to. Yan. So, ang endpoints of latus rectum nandito. Ito. To the left and to the right. So, since to the left and to the right, dagdag and bawas tayo sa x-coordinate ni focus. So, in this case, ang magiging point of reference natin dito is focus. So, sulat nyo muna si focus. So, 5, 15/2. Then, do the same thing sa kabila. Dito. So, negative 5, 15/2. Okay. So, gaano kalayo? So, gaano to kalayo? Kalahati ni focal diameter. So, bakit? Ito yung focal diameter natin is, ano yung focal diameter natin? Ang focal diameter natin ay 2. So, therefore, ang layo ni focus sa isang endpoint is 1. Ganon din sa kabila. So, 1 unit lang din ang layo. So, since kaliwa kanan ng galaw, ang gagalawin natin ay x-coordinate. Dagdag bawas tayo ng 1 unit. So, dito sa isa, magdagdag tayo ng 1. Dito sa isa, magbawas tayo ng 1. Okay, now solve. So, negative 5 plus 1, this is negative 4. Then, 15/2.
just copy 15 over 2. Alright, so sa kabila naman, negative 5 plus negative 1, this is negative 6. 15 over, then just copy 15 over 2. And these are our endpoints of the latus rectum. Alright, so next, number 8. Wait, parang ang dami natin, hanggang 9 pala tayo. So, 8. Okay, so 8. Okay, sa 8 naman natin, let's find the axis of symmetry. So, axis of symmetry. Symmetry. So, ito yung axis of symmetry natin. Ayan, ito. So, drawing ko na siya literal na line. So, axis of symmetry natin ito. Okay. So, how do we find this? Una, since ang tinamaan ni axis of symmetry si vertex tsaka si focus. Ano coordinates ni vertex? Ang coordinates niya is negative 5, 8. Negative 5, 8. Tapos si focus ay negative 5, 15 over 2. So, class, hindi nyo siya necessarily kailangan isulat. So, sinusulat ko siya para lang makita nyo kung ano yung coordinates ni vertex at ni focus. Ang importante lang naman dito yung process kung paano malaman si axis of symmetry. So, paano siya malaman? Observe nyo yung dalawang coordinates. Yan, observe nyo yung dalawang coordinates. Anong coordinates sila magkamukha? So, di ba magkamukha sila ng ayan. Di ba? Kung napapansin nyo, magkamukha sila ng tawag dito, ng y, ng x coordinate. So, sulat nyo x. So, x. Ano ba yung x niya? So, negative 5. So, therefore, ang axis of symmetry natin is x equals negative 5. And that's it. So, ito na yung axis of symmetry natin. Now, dito tayo sa 9. Axis of directrix. Okay, so directrix. So, ang directrix natin, nandito. Ang directrix natin, nandito. Okay. So, kung makikita nyo, again, ang layo ni vertex kay directrix ay yung focal length natin. So, ano ba focal length natin? So, 1/2. Okay. So, paano makakapunta? Since, kung nakapansin nyo, si directrix ay nasa taas ni vertex. So, therefore, pataas ang movement ni vertex para mapunta siya sa directrix. So, gagawin natin, dadagdagan natin ngayon, kasi pataas eh. So, dadagdagan natin ngayon, ayan. So, wait pala. So, dito naman tayo sa directrix. Okay. So, katulad sinabi ko kanina, ang directrix natin ay baliktaran. So, kung x sa axis of symmetry sa directrix natin, y. So, kapag y sa axis of symmetry, sa directrix natin, x. So, since dito, x ang axis of symmetry natin, lagay natin y. Okay? So, y equals, tingnan mo muna, again, ang point of reference natin dito ay vertex. Ano ba yung y coordinate ni vertex? 8. Susulat nyo muna 8. Hindi pa ito yung tamang sagot. Okay, so, balikan natin yung equation, yung pinagsasabi ko kanina. Okay? So, ang vertex, nasan ba? Ito. So, ang directrix natin nandito. Nasa taas ni vertex. So, si vertex, para makapunta dito sa directrix natin, kailangan niya mag-move pataas. So, since nag-move siya pataas, dagdag tayo. So, gano'ng kalayo? Ang layo niya is 1/2. Yung focal length. Ano ba yung focal length natin? So, 1/2. So, magdadagdag tayo ng 1/2 dito sa na-solve natin na to. So, just plus 1/2. Then, you may now solve this. So, y is equals to 17 over 2. So, 17 over 2. And this is the directrix. Ayan. So, zoom out ko. So, para makita nyo lahat. Yung mga solutions natin. Ayan. Okay. So, okay. So, ang given natin, ang tanong natin is ito. So, quantity x plus 5 squared equals negative 2 quantity y minus 8. Ang vertex natin is negative 5, 8. Ang opening natin is downward. Focal length natin is 1/2. Focal diameter is 2. Alright. Next, focus natin is negative 5, 15 over 2.
Ayan. So, ulitin ko. Ang focus natin is negative 5, 15 over 2. Ang endpoints of latus rectum is 4, negative 4, 15 over 2, and negative 6, 15 over 2. Next, ang axis of symmetry natin is x equals 5, negative 5. Then, ang directrix natin is y equals 17 over 2. Yan. And those are the answers for equation number 3, items 15 to 21. Okay, so dito na tayo sa last part. Yan, sa last part ng equation. Sa last equation. So, ano ba yung last equation natin? Allow me to copy. Yan, copyhin ko lang. Okay, so for last item, last equation, for items 22 to 28, find this is the given equation. So x minus 2 squared equals y. Okay, so medyo kakaiba siya, no? So x minus 2 squared equals y. So unang step, itabi niyo sa kanya yung equation. Ay, sorry, ba't 2? Yan. No? Okay. So, time check ko lang. So, para may idea kayo anong oras na ngayon. Oras ba ngayon? 9:35. Yan. Okay. So, una, isulat natin katabi or malapit sa kanya yung standard equation of the circle, of the parabola. So, open parenthesis, x minus h squared equals 4p y minus k. Yan. So, ano ang katapat nito? Okay. So, ano katapat nito? So, okay, so number 1, dito tayo hanapin natin si vertex. Vertex. Ang vertex natin is HK. Ulitin natin, ang vertex natin is HK. HK. Again, ang H natin, ito yung x-coordinate ni vertex. So, since x-coordinate siya, ang lagi niya kasama is si x. Ano ba yung kasama ni x? Negative 2. So therefore, ang coordinate ng ang h natin is positive 2. Ito yung binabaliktad lang natin. Okay, now ano yung k natin? Ang k natin walang kasama ang k, ito yung y coordinate ni vertex. Okay, y coordinate ni vertex. Kung ma-observe nyo, okay, si y coordinate or si k, ang lagi niya kasama si y. So kung mapapansin nyo dito sa given equation, okay, wala siyang kasama. So, para lang tong ganito. So, etong equation na to, ayan, nasa ba? This equation ay para lang ganito. So, para lang siya nakalagay sa form na x minus 2 squared equals, ayan, y minus 0. So, para lang siyang ganyan. Ayan. So, para lang siyang ganyan. So, therefore, ang y coordinate natin ngayon is 0. Kasi walang kasama si y. So, 0 yan. Okay, so meron na tayong vertex. Ang vertex natin is 2, 0. Okay, next, number 2. Ano opening? Number 2, what is the opening? Again, observe. Kung makikita nyo, ang naka-square dito sa equation natin is si x terms. So, since si x terms ang naka-squared, so therefore, this is a vertical parabola. Okay, so vertical parabola. Okay, so since vertical parabola to, it's either upward or downward lang. So how do we find the opening of the parabola? So let's solve for P. Okay, so may nakikita na kayong shortcut dito. Pwede nyo nang gamitin yun. Diba? So 4P natin. So una, solve for 4P. So 4P is equals to 1. Bakit? Ano ba yung coefficient ni Y? 1. So, ang 4P natin is 1. Then, divide both sides by 4. So, sulat ko lang uli siya. So, 4P equals 1. Then, divide natin both sides by 4. So, ang mangyayari, cancel out si 4, cancel out si 4. So, ang matitira is P equals 1/4. 1/4. Alright. So, since positive ang P natin, so therefore, ang opening natin ngayon ay upward. Yan. Upward ang opening natin. Upward. Alright, so number 3.
So, alam na natin yung opening, upward. Alam natin yung vertex, 2, 0. Number 3 tayo. So, number 3 natin ay, ano yun? Focal length. Focal length. So, ang focal length natin, how do we solve for focal length? Absolute value of P. So, nasolve natin si P. Ang P natin is equals to 1/4. So, therefore, absolute value ni P, this is just equals to 1/4. Absolute value ni P is still 1/4. So, therefore, ang focal length natin is 1/4. So, number 4. Okay, so number 4 is the focal diameter. Okay, so focal diameter natin, this is equals to absolute value of 4P. So, ito yung 4P. Yan. So, 4P. Nasolve na rin natin to. Ito yun. So, 4P natin is equals to 1. So, therefore, divide natin find us the absolute value of both sides of the equation. So, absolute value of 4P is still 1. So, alam na natin ngayon si vertex, alam na natin ngayon si opening of the parabola, alam na natin si focal length which is 1/4, alam na natin ngayon si focal diameter which is 1. So, number 5, let's draw the graph. So, number 5, draw the graph. Draw the graph. Okay, so draw the graph. So, alam natin na ito ay upward. So, therefore, let's say ito yung vertex natin. Okay, so ganito yung itsura niya. Yan. Ganito yung somehow yung graph ng parabola. So, pag ganyan. So, yan. Upward eh. So, pag ganyan. Yeah, so, yan yung itsura ng graph natin. Okay, next. Number 6. Let's find the focus. Focus. Okay. Tandaan natin na kapag focus ang sinosolve natin, ang point of reference natin dito is si vertex. So, ano ba yung vertex natin? Ano yung coordinate ni vertex? 2, 0. So, copyin nyo muna si 2, 0. 2, 0. Now, balik tayo dito sa graph. Sa graph. So, ang focus natin nandito. Okay? So, ang focus natin nandito. Gaano siya kalayo? Ang layo nito ay focal length. Ano ba yung focal length natin? Ang focal length natin is 1/4. So, 1/4. So, observe nyo, si vertex, para siya mapunta sa focus, kailangan niya mag-move upward. So, since upward to, y coordinate ang gagalaw. Ilang units? 1/2. Dagdag or bawas? Dagdag. Bakit? Kasi pataas. So, dadagdagan natin ng 1/2 si y coordinate. So, dadagdagan natin ng 1/2. Then, let's solve. So, just copy 2. Then, 0 plus 1/2, this is just 1/2. And now, meron na tayo ngayong focus. So, ang focus natin is 2, 1/2. Ay, hold on a second. Sorry. Ang focal length pala natin ay 1/4. Sorry. My bad. Sorry. Balikan natin to. Balikan natin sa part na to. Balikan natin. Yan. Balikan natin to. Okay. So, ulitin natin. When you are solving for focus, you have to, when you are finding the focus, ang magiging point of reference natin is si vertex. So, ano ba coordinate ni vertex? Ang coordinate ni vertex ay 2, 0. Okay, so 2, 0 ang coordinate ni vertex. So, ang focus natin nandito. Diba, nandito yung focus natin. Nasa taas ni vertex. Okay? So, kung mapapansin nyo, si vertex, para siya makapunta dito sa focus, kailangan niya mag-move upward. So, since upward ang movement ni vertex, y coordinate ang gagalawin natin. So, since pataas to, magdadagdag tayo. Sir, ilan idadagdag natin? Ano ba yung focal length? Ang focal length natin ay 1/4. So, this is going to be 1/4. So, magdadagdag tayo, but 1/2. So, magdadagdag tayo ngayon ng 1/4 sa y coordinate. So, just like this. So, 1/4. So, therefore, let's solve.
So, copy lang si 2. Copy lang si 2. Then, 0 plus 1/4, this is 1/4. So, ang focus natin is 2, 1/4. Alright, so next, number 7 tayo. So, sa number 7, we find the endpoints of latus rectum. Ayan. Okay, so sa latus rectum natin, ang point of reference natin is si focus. So, ano ba coordinate si focus? 2, 1/4. So, dalawang beses natin siya isulat. So, 2, 1/4. Alright, next, balik tayo sa draft. Balikan natin yung draft. Okay, so di ba yung focus natin nandito? Ang endpoints of latus rectum nandito. Nandito yung isa. So, in order to find the endpoints of latus rectum, ito. Ano ba haba nito? Ang haba nito, this is the focal length. Okay, ang haba niya ay focal length. Ano ba focal length natin? Ang focal length natin is 1. Okay? Okay, now, question. Gaano kalayo si focus sa isang endpoint? So, kalahati ni 1, which is 1/2. So, itong focus na to, ang layo niya kay endpoint na isa, 1/2 din. Okay, now, okay. So, since left and right ang movement ni focus para maging endpoints of latus rectum siya, ang gagalawin natin naman ngayon is si x coordinate. Kasi kasi left and right ang galaw ni vertex. Okay, so magdadagdag tayo ng 1/2 sa x coordinate, tapos magbabawas din tayo ng 1/2 sa x coordinate. So, parang ganito. Yan. Then, solve natin parehas. So, 2 plus 1/2, this is 3/2. Yan, 3/2. 2 plus 1/2. So, that is, sorry. Siya pala yan, no? 5/2. So, 5/2. Yan. Then, just copy 1/4. Next, dito tayo. So, 2 minus 1/2, this is equals to 3/2 pala. Dito pala yung 3/2. So, 3/2. Then, just copy 1/4. So, ito na ngayon yung endpoints of latus rectum natin. Ayan. Number 8. Hanapin natin si axis of symmetry. Axis of symmetry. And how do we do this? How do we find the axis of symmetry? So, ito lang sinabi ko. Tingnan nyo ngayon, di ba? Okay, balik tayo sa graph para mas ma-imagine nyo siya. So, ang axis of symmetry natin, tatamaan niya si focus tsaka si vertex. Just like that. Tutuloy ko na hanggang dito. Yan. So, tatamaan niya si vertex tsaka si focus. So, una, sulat nyo muna, alamin nyo muna kung ano yung coordinates si vertex tsaka ni focus. Sa akin class, hindi nyo na kailangan isulat minsan. So, pwede tingnan nyo na lang. Ako kasi sinusulat ko para makita nyo. So, ang vertex natin is 2, 0. Tapos, ang focus natin ay, ayan, 2, 1/4. 2, 1/4. Okay? Saan ba sila magkamukha ng coordinate? Di ba magkamukha sila ng x coordinate? So, therefore, ang axis of symmetry is x equals kung ano yung coordinate na magkamukha sila. So, ano yung number ng coordinate na yun? So, 2. So, axis of symmetry natin is 2. Alright, so, ang axis of symmetry natin is x equals 2. Mali yung, kanyari tinanong kayo, ano axis of symmetry? Sir, 2. Mali yun. So, dapat x equals 2. Kasi ang 2 number siya. Pero kapag x equals 2, line yun. Okay? Number 9. Last. Yan. Pwede na ako matulog. Yan. Just kidding. Okay, so number 9, dito tayo sa directrix. Okay, so katulad ng sinabi ko kanina, baliktaran si axis of symmetry tsaka si directrix. So, if x si axis of symmetry, si directrix naman ay y. So, ngayon, since x si axis of symmetry, ang directrix natin is y. Okay? Then, after that, ano ba yung, i-equate nyo kay y, yung y coordinate ni vertex. Ano ba yung y coordinate ni vertex? 0. Okay, hindi pa yan tapos. Punta tayo sa draft. Ito yung draft. Ang directrix natin nasa baba. Okay, nasa baba. Okay? Si vertex, para makapunta siya sa directrix, kailangan niyang bumaba. So, para mapababa natin si vertex, kailangan natin bawasan ng
ilang units? Ano ba focal point natin? Focal length. Ang focal length natin ay, ano yung focal length natin? 1/4. So basically, yung y-coordinate ni vertex, babawasan natin ng 1/4. Kasi kailangan niyang bumaba para mapunta siya or madikit siya sa directrix. So babawasan natin siya ng minus 1/4. So therefore, ang vertex natin is y. 0 minus 1/4, this is just negative 1/4. So y equals negative 1/4. And that's it. So ang directrix natin is y equals, ayan, y equals negative 1/4. And these are the answers for equation number 4. So zoom out ko lang. So para ma-summarize natin. And if you want to, you may take some screenshot if you want to. Okay. So, summarize natin. Ang question is ito. So, quantity x minus 2 squared equals y. So, ang vertex natin is at 2, 0. Ang opening natin is upward. Ang focal length natin is 1/4. Ang focal diameter is 1. Ang focus natin is 2, 1/4. Ang endpoints of latus rectum is 5 halves, 1/4, and 3 halves, 1/4. Alright. So, ang axis of symmetry natin is x equals 2. And ang directrix natin is y equals negative 1/4. And those are the answers for practice set number 3. And hoping na sana nakuha niyo yung tamang sagot. And kung hindi niyo nakuha yung tamang sagot, this is the purpose of this video. So, to enlighten how to solve these practice sets. And hopefully, sana you made time to watch this video. So, pwede nyo naman, kung nababagalan kayo sa discussion ko, pwede nyo naman siyang times 2 yung speed or times 1.75. It's up to you. So, again, kaya ako siya ina-upload sa YouTube para meron kayo maraming options kung paano nyo siya gustong panoorin. Pwede nyo panoorin siya lang malabo lang. Pwede nyo siyang gawing sound trip if you want to. Ayan. So, that's it. So, those are the answers for, ayan, zoom out natin para makita nyo yung mga sinolve natin. So, these are the answers for practice set number 3. Ayan. Okay, so these are the answers for practice set number 3. And hopefully, aralin nyo nung mabuti yung parabola. And that's it. So, have a nice day.